Nung napanood ko tong report na 'to sa GMA mga tol, talagang alam mo yun, tumindig yung balahibo ko mga tol. Nakilabot talaga ako sa sa mga narinig ko at napakinggan ko. Pero hindi ko sinasabing totoo 'to mga tol, kasi siyempre, wala namang makapagsasabi kung totoo ang sinasabi nila o nagsisinungaling sila. Tanging ang Diyos lang na makapangyarihan sa lahat ang makapaghuhusga sa atin balang araw. No, pero eto si Mato Bato at si Las Cañas na nagpakilalang mga ex-DDS o yung Davao Death Squad member ay posibleng tumistigo daw, no, laban sa dating Pangulong Duterte sa ICC, no. Ito panoorin natin mga kapatid mula sa report sa GMA. Medyo masakit to, no, para sa panig ng mga DDS at malamang sasabihin nilang fake news 'yan. Huwag kayong maniwala kay Mato Bato, pabago-bago ng pahayag 'yan. Kayong maniwala kay Las Cañas, no. Natural 'yon mga tol, natural. Natural no. Natural 'yon mga tol. At hindi naman talaga nating dapat paniwalaan sino man sa kanila mga kapatid dahil hindi naman talaga natin alam kung ano ang totoo. Pero meron kasing titimbang na mga ebidensya kung gaano kabigat ang mga ebidensyang iyahain mga kapatid at doon yan titimbangin ng hustisya. Pero ito, panoorin natin to bago natin simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Posibleng tumestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas. Dati na lang isiniwalat sa Senado ang papel umano ng dating Pangulo Napanood ko yun mga tol. Ito baka ipakita ulit nung grabe. sa mga pagpatay sa Davao City. Nung mayor pa daw si dating Pangulong Duterte. At nakatutok si Maki Pulido. Nabanggit sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang founder at pinuno ng Davao Death Squad o DDS. Yun yung original na DDS bago pa naging Duterte diehard supporter. 'Di ba? Yun yung original na DDS. Isang grupo sa Davao na pumapatay umano ng mga kriminal sa lugar at matagal nang iniuugnay kay Duterte. Oras na umakyat sa trial ang mga akusasyon kay Duterte. Dalawang aminadong dating mga miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban sa kanya. Yan sina Edgar Matobato at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Si Edgar Matobato, self-confessed hitman, ikunento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Grabe. Ang trabaho namin, ma'am, ay pumapatay ng mga kriminal katulad ng drug pusher, rapist, snatcher, ganyan ang pinapatay namin araw-araw. Kung titignan mo mga tol, ang target nila is yung mga salot din naman ng lipunan. Snatcher, rapist, di ba? Ano pa ba? Basta, adik, lahat yun mga tol. Mga salot ng lipunan yun mga yun. Pero syempre mga kapatid, di ba? Doon pa rin papasok yung sinasabing due process. Diba? Doon pa rin papasok yung due process. Siyempre sasabihin, paano yung mga biktima ng mga adik, walang due process? Kaya nga criminal sila Diba? Kaya mga criminal sila. Kailangan ng bago kanila rapin, kailangan may due process muna, diba? Pero syempre, kaya nga tayo merong mga alagad ng batas at sila magsasagawa ng due process kasi nga mga tao pa rin yung mga yon at may karapatan sila. Yun ang nakakalungkot diba? Yun ang nakakalungkot. Pero kapag ang mali ay sinagot mo ng isa pang mali, pareho pa ring mali yun. At doon nga mga kapatid nahaharap ngayon ang dating Pangulong Duterte dahil dito sa mga lumutang na kanyang mga dating tauhan. Diba? Rapist, snatcher, ganyan ang pinapatay namin araw-araw. Ang pinapatay namin. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalaunan ay tinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nung mayor siya ng Davao. Maraming inamin na pinatay si Matobato sa utos umano ni Duterte. Isa rito ang radio broadcaster na si June Pala. Bakit po? Yun, hindi naman hindi naman masama yun, di ba? Hindi naman salot ng lipunan. Radio broadcaster yun. Parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw, ma'am, Naku. araw-araw. Kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. Paano po pinatay si June Pala? Inambush, ma'am. Saan inambush? Sa papunta ng bahay niya, ma'am.
Nabanggit din ni Matubato ang isa umanong kidnapper na nahuli nila sa Sarangani at pinakain umano sa buwaya. Ooh. Hindi ko alam ma'am ang pangalan, basta dinala namin tapos pinatay namin. Pero ang pagpatay, hindi na ginamitan ng dahas, ng baril, ng ano, pinakain namin ng buhaya doon. Hindi pinakain ng buwaya, pinakain sa buwaya. Saan? Sa ma'am, Kapatagan ma'am. Si Arturo Las Cañas, dating pulis Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matubato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Isa raw sa unang naging misyon niya noon ang pagpatay sa umano'y drug lord sa Davao na si Alan Cancio. Dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kinatigan din niya ang kwento ni Matubato ng pagpatay sa broadcaster na si June Pala kung saan nakatanggap daw siya ng malaking pabuya mula kay Duterte. Sinabi ni Mayor Rody sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matubato na hindi raw niya personal nakilala. Si Las Cañas naman tinawag niya noong mapaggawa ng kwento at anyay siraulo. Pero nang humarap noon sa pagdinig ng Senado noong isang taon, merong inamin ang dating Pangulo. I can make the confession now. Ito yung isa sa mga bagay na nagpapahamak din mga tol kay dating Pangulong Duterte. No, yung mga ganitong pahayag niya, painggan niyo kung ano sasabihin niya. If you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Diba? Inamin niya rin eh. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Kahit na hindi si ano yun, kahit na sabihin niyang itinanggi natin na hindi yan si Matubato, hindi yan si Las Cañas. Pero nandoon kasi mga tol na pwedeng gamiting matibay na ebidensya mismo laban sa kanya is yung mismong pahayag na galing din mismo sa kanya. Ang sabi niya gangster, utusan ko siya na patayin mo yon, kung hindi ikaw patayin ko, sabi niya gano'n. Di nag-uutos nga talaga siya mga tol. Hindi ito paninira mga tol, no. Ito ay base itong reaction video na to ay base lang din naman sa ating napapanood na galing din mismo sa bibig ng dating presidente. But then again mga kapatid, hangga't hindi naman napapatunayan yan sa hukuman, ang akusado ay namamalagi pa ring inosente. Yan ang lagi nating tatandaan ha. Gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas. Ang isinumeteng affidavit ni Las Cañas, tinanggap na ng ICC at si Las Cañas binigyan umano ng limited immunity deal. Ibig sabihin, hindi gagamitin ang mga ibubunyag niya para litisin siya. Si Matubato Grabe no. Kahit na siya yung kasangkapan, mga tol, at siya yung nakagawa mismo ng mga pagpatay, batay mismo sa kanya, pero meron siyang immunity deal na hindi gagamitin yung kanyang mga isisiwalat para litisin siya, mga tol.
Ito naman inulat ng New York Times na ng ibang bansa na nitong Enero 2025 gamit ang ibang pangalan sa tulong ng isang pribadong organisasyon. Wow, nakapangibang bansa na siya. Sa pagkakaalam ni Attorney Cristina Conti, nasa kustodiya na rin ngayon si Matubato ng ICC Victims and Witnesses, ang ICC unit na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Sabi rin naman kasi ni dating Pangulong Duterte, uutusan niya yung tao. Pag hindi mo ginawa o pag hindi mo pinatayan, patayin kita. Di ikaw bilang tauhan niya, mga tol, di ba, sunod ka na lang. Kasi ikaw ang tatapusin niya pag hindi mo sinunod na yung gusto niyang ipatapos sa'yo. Hindi galing sa akin yan, ha? Balikan natin, mga tol. Ito, ito. Ito yung sabi niya. Pagdinig ng Senado noong isang taon, merong inamin ang dating Pangulo. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Death squad. Siguro namumblema na rito si Attorney Panelo kung paano niya, kung paano niya bibigyan ng dahilan. No, ano yung ibig sabihin ni dating Pangulong Duterte? Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sa report Di ba? Imagine mo, ikaw yung gangster, utusan ka, patayin mo yan. Pag di mo pinatayan, ikaw papatayin ko. Ano gagawin mo? Ikaw, anong gagawin mo, di ba? Wala kang magagawa. Sunod ka na lang kaysa hindi ka na makakabalik sa pamilya mo, di ba? Pero ito mga kapatid, ulitin natin isa sa mga nagdidiin ngayon sa kaso ni dating Pangulong Duterte is yung kanyang mga mismong pahayag din. Ayon nga rin yan sa ICC accredited lawyer na si Joel Butuyan na kahit di sino daw ang magagaling na attorney ang ibigay mo, pero kung mismong dating Pangulong Duterte inaamin din mismo yung mga inaakusa sa kanya, paano siya maipagtatanggol, mga tol, yung kanyang mga attorney, di ba? ng The New York Times, Teka, dito na tayo pribadong organisasyon. Sa pagkakaalam ni Attorney Cristina Conti, nasa kustodiya na rin ngayon si Matubato ng ICC Victims and Witnesses, ang ICC unit na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Mahalaga raw ang magiging testimonya ni Matubato at Las Cañas sa pag-ugnay kay Duterte sa Davao Death Squad. Tangi yung mga nasa loob lang ng organisasyon ang pwedeng makapagsabi kung anong itsura ba talaga ng Davao Death Squad. Pareho itong si Matubato at si Las Cañas na maituturing na insider witness. Para sa Okay mga kapatid, marami nga nagsasabi hindi dapat paniwalaan si Matubato. Pabago-bago ng pahayag, ganun din si Las Cañas. Lalo na yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, hindi sila naniniwala doon sa sinasabi ni Matubato at saka ni Las Cañas. Pero regardless man, dinggin man o hindi yung testimonya ni Matubato at saka ni Las Cañas, didinggin pa rin naman yung mismong testimonya ni dating Pangulong Duterte na nag-uutos siyang dun sa gangster na patayin mo yan, pag di mo pinatay, ikaw patayin ko, nag-utos pa rin siya. 'Di ba? Yun lang, yun yung problema. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi ninyo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.